Nais ko magpasalamat sa inyong lahat sa pagsasakripisyo ngayong hapon para tayo magsama-sama, magkita-kita at ipahiwatig ang damdamin ng sambayanang Pilipino. Noong isang linggo, impeach BBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam ko, pareho-pareho yung damdamin natin. Ang nakikita natin sa ating bansa, kaya tayo'y magkakasama ngayong hapon. Ngunit hindi pa tapos at laban. Huwag tayong manghina, huwag tayong tumigil, at ituloy-tuloy ang ating pagkilos hanggang mag-resign ang ulo ng korupsyon sa ating bansa, sa ating Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Marcos resign! Palayasin! Panagutin! Sa inyo pong lahat, maraming salamat muli. Magkita-kita pa tayo. Tuloy ang laban. Tama na. Wakasan na. Marcos, resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, kayong mga sumali nito ng ating pagpakita ng pagkaisa, pagsuporta ng ating sinusulong na magdemanda na bumaba si Marcos sa kanyang pwesto, ay kaming buong taos-pusong nagpapasalamat sa inyo lahat. Pero may panawagan po tayo, mga kababayan, na base sa ating saligang batas. Alam natin na malubha na ang sakit ni Marcos. Yes! So, ang ating saligang batas nagsasabi na dapat sabihin sa taong bayan kung ano ang status ng kalagayan ng health ni Marcos. Kasi maraming kwento na terminal na lang daw ang kanyang sakit. Kaya nananawagan tayo at ipatuloy natin ang laban natin. Hindi nila tinanggap ang impeachment complaint natin na nandoon 10 charges ng corruption, ng pagdalakaw ng pera ng bayan, at doon ina-identify natin na si Marcos ang numero 1 na kurakot base sa sinasabi ni Saldico, mga kababayan. So, hindi ko na abaan pa ang aking pakikipag-usap sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Mabuhay po ang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang laban para wakasan ang kapulastugan na ginagawa ng liderato ng ating bansa, mga kababayan. Na ito bilang panimula ng ating panibagong sigla. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisil, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Samahan nyo lahat. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at pumipiklas. Bayan pa kayang sakdal tilag, ang di magdasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha at dalita.
at hika, makita kang saktan, laya. Si Marcos ay palubog na at yan ay magaganap. Daloy ng kasaysayan po yan. Tiyak na mangyayari yan. Mabuhay po tayong lahat at abangan ang susunod na mga pagkilos. Maraming salamat. Marcos resign, ikulong, panagutin. Marcos resign, ikulong, panagutin. Napanood ko lahat ng mga vloggers, social media, stream media. Pero hindi nyo napapansin, hindi nyo napapag-aralan bakit mayroong pinapalabas na medical problem si Pangulong Marcos. Wala kayo nababasa eh. Pangalawa, yung pagperma ng mga gagong senador sa doon sa West Philippines na kinakontra nila yung isang Chinese. Alam niyo ang purpose noon? Mga kababayan, dinadivert ang atensyon. Anong dinadivert ang atensyon? Yung corruption, yung filing of impeachment, maligaw tayo doon, mawala sa isip natin yon. Ang ipinasok nila, mga gago sila, yung sinasabi lang may sakit at saka yung sa West Philippines para yung atensyon natin doon tayo nakapokus. Pero yung katotohanan na nakawan sa Kongreso, nakawan sa Senado, nakawan sa gobyerno, parang nawawala. Hindi nyo ba napapansin yun? Master of deception ang administrasyon. Magaling sa mag-divert ng atensyon ng Pilipino. Huwag niyong kalimutan lagi kung ano mang ipinapalabas ng Malacanang, lalo na si Palengkera. Pag nagsalita si Palengkera, walang katotohanan yon, katimunyuhan yon. Ay, timonyo, babae yun eh, timonya. Timonyeta. Okay. Timonyeta pala. Pag si Timonyeta nagsalita, hindi ka panipaniwala yung mga kababayan. Correct? Hindi ka panipaniwala. Lahat ng lumalabas sa bibig niya, out of 100%, 10% lang ang tama doon. 90% ay kasinungalingan, mga kababayan. Dinadivert ang atensyon natin sa sakit ni Bongbong Marcos para lang mawala yung pinag-uusapan sa impeachment, tapos yung mga charges sa kanya, yung mga corruption, blood control, nililigaw niyang tao. Ano masakit? Sabihin natin may sakit siya. Sabihin natin may sakit. Pero bakit sila nagpapa-controversial? Hindi nyo ba napansin? Sila ang nagpapalaki, hindi tayo. Pwede naman tahimik na yun eh. Pero sila nag-i-issue noon para doon tayo mag-focus. Kasi yung sakit na yun, kaya nga minsan sinasabi nila pinapadalangin mamatay. Wala ko na. Pinagalitan ako ng kasawa ko na wag mo na ipadalangin na mamatay. Maraming salamat po mga kasama. Tapos na po ang ating programa. Sa programa natin. So, ulitin ko, yung mga issue, pag naglabas ng issue, ang Malacanang, mayroong mga pasabog ang kalaban niya para ma-divert ang attention. Yun lang, maraming salamat mga kababayan. Huwag kayong magkapapaniwala pag magaling sa Malacanang. Okay, salamat. Thank you.